So ina-advisean si Butod Yes. na patigilin yung mga tumitira kay Pangulong Duterte kasi bumaba actually ang kanilang trust rating ni Bang Amor yung taong bayan sa kanya. Kung meron man yung mga trolls nila o yung mga nakikinabang sa kanila, right? Dininay na ng dalawang bugok na si Fernandez at saka si Abante. Dininay na nila. At pwede din nilang i-bribe yung... Actually, Attorney Glenn, kanina bago ka pumasok, meron nga nagbigay sa atin na information from the Malacanang Press Corps. 'Di ba? Ayaw mo na paggugurgurin niya kung sinong gustong gurguro ni Lisa Tanas doon. Anyway, sa ating mga puting ahas, na dahil nga sa pag-atake nila kay Pangulong Duterte at kay Day Sara, yung kanilang advisor na, kilala mo ba yun? Na-meet mo ba yun si Mr. Mori? Si David Mori? Yes. Si David 'Di ba? Mori. Yes. Kilala ko yun. 'Di ba? Na-meet mo yan sa headquarters. Yes. Oo nga, na-meet natin nandoon tayo nung May 9. So ina-advisean si Butod na patigilin yung mga tumitira kay Pangulong Duterte kasi bumaba actually ang kanilang trust rating ni Bangag. So sabi, ang instruction ni David, tigilan mo yan, tigilan nyo or else, talagang babagsak at babagsak si Bangag. Which is nakikita natin now na talagang wala nang amor yung taong bayan sa kanya. Kung meron man yung mga trolls nila o yung mga nakikinabang sa kanila, right? If at all, that Senate hearing, if at all, yung Senate hearing na yan, sa halip na makuha ni Butod yung gusto niya, kabaligtaran ang naani niya. Nakita niya yung popularity ni President Duterte that still extant, it's still there. No? Yes. And even David Mori realized that. No? Na-realize na siguro ni David Mori na the more natirahin mo yung popular na presidenteng si Duterte, the more yung babagsak ka. And with all these calamities going around, you might find your exit faster than you think. I hope wag na abutin ng Pasko yung mga yan. 'Di ba? Sana yung mga taga Bicol, na lumubog kayo, ilang milyon kayo diyan. Kayo mga taga Calabar Zone, sabi ko nga araw-araw sa vlog ko, you have to speak up. Kasi tulad niyan, ang mga flood control money projects hindi napunta sa inyo. Even international donations, hindi napunta sa inyo. Kaya mag-speak up day na kayo. So, panibagong katanungan ko, Attorney Glenn Chong, syempre si Dilima na nagbida-bidahan doon. Yun na nga, di ba? Parang anong masasabi mo na anong nasampal ba si Dilima doon? What can you say about it na bilang DOJ Secretary, ni isang kaso, wala, ni isang, Yes. Oh. Oo. Remember, when you are the Secretary of Justice, you have all the power to uncover evidence if you like. The fact na wala kang nakaso, wala kang na-file, it means na wala talagang criminal liability yung tao. Wala ka talagang kaso na i-file sa kanya because no evidence exists. And in fairness, Ate Claire, at least sa panahon ni Noynoy Aquino, apparently sila Dilima is not willing to go there, is not willing to risk inventing evidence. Unlike in this administration. We should be able to see that difference. Pakiulit sa panahon ni Dilima. Pakiulit mo kasi nawala ka kanina. Sa panahon ni Noynoy Aquino and kay panahon ni Dilima, no matter how much they want to pin down President Rodrigo Duterte, then Mayor, hindi sila willing magluto ng ebidensya. It's just that wala talagang ebidensya na makalap sila despite all the plenitude of their power, the political influence, di ba? They have political influence. Malaki yung political capital ni Noynoy Aquino. They have political power with Laila de Lima there. And tinarget nila si President Duterte. They could not find evidence at least. They are not willing to go that far to invent evidence. Hindi katulad nito ni Butod, fabricated. Na mag-imbento talaga ng ebidensya to pin you down. Look at Harry Roque. Grabe. Tingnan natin kung may mga katanungan pa. Another question. Yung revelation, yung sworn statement, affidavit ni Colonel Grijaldo, Hector Grijaldo, na sinasabi niya doon na pinilit siya
during the Quadcom, bago mag-start ang hearing, Mhm. ay pinilit siyang, mag-agree doon sa sinusumpaan o mga sinasabi ni Garma Ni na Garma. ang Pangulong, Mm-mm. ni Pangulong Duterte, sila Bato, Senator Bato, na nagbabayad sa mga pag may nagurgur o yung tinatawag nilang reward system. Reward Ano yung system, thought yes. mo doon? Ano yung thought mo doon na narinig natin ng taong bayan na talagang itong Tuwad Committee, sabi mo nga, ako Huwad Committee, na talagang scripted sila. At may isang, ating colonel na umamin na pinilit siyang, pumayag sa kanilang mga fabricated testimonial evidence or whatsoever. Attorney Glenn. I think that's an example na sinasabi ko that this administration can go so low as to manufacture evidence. Di ba? That is an example, mga kababayan, na itong administrasyon na to ni Marcos, sa bagay, mga drug addict to eh. So they could Polvoroni. stoop down so low as to manufacture evidence against their detractors. Now, ang tinitingnan ko kasi dun sa affidavit ni Colonel Grijaldo is yung mga indicia of truth. Yung indicia of truth. Ano yun? There's one, when you say indicia of truth, these are indications of truth. Totoo yung sinasabi niya. Una, why? nag-offer si Congressman Benny Abante. Si Congressman Benny Abante nag-offer sa kanya, di ba, sinabi niya, ilang taon ba ang natira sa'yo? Sabi niya, di ba, 4 years yata. 4 years. Sabi ni Colonel, ni Congressman Abante, pwede ka pang maging general, di ba? I think it's in the report. Pwede ka pang maging general. It's an attempt to bribe him. Yes. For a person, for a career police official, lahat naman, especially because Colonel Grijaldo is from the PNPA, dito yung Philippine National Police Academy, lahat naman siguro ng mga galing sa PNPA would ambition themselves, would want to be in the position of a general. Yes. Kasi colonel siya ngayon, ang next na is Brigadier General. So he would have wanted to be a general. But the fact na sinalungat niya yung potential na the power that can give him that generalship, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Colonel Grijaldo. That's what I call indicia of truth. Na for Colonel Grijaldo to remain a colonel all his life, na hindi na siya to forgo becoming a general, if only to say the truth, to tell the truth, na ang kalaban niya, na kinalaban niya ngayon, has the power to give him that general, that star, it means to say this person is telling the truth. Otherwise, sumunod na lang siya doon sa sinabi ni Congressman Abante. At ni Dan Fernandez, sige, i-corroborate ko na lang yan. Basta gawin niyo akong general. The fact na sumalungat siya doon, totoo yan ang sinasabi niya. And then there's another one. Nung sinabi niya na in the middle of the hearing, lumabas siya kasi nilapitan siya ng isang security aid and pinalabas siya, pinapunta siya sa kabilang room. Sabi ko, may CCTV yan dyan sa House of Representatives. Makikita mo talaga na lumabas siya, pumasok siya sa kabilang room. These are another indicators na totoo yung detalye na sinasabi niya. Aside from that, may mga detalye siya, di ba? Pagpasok niya, sabi niya may isang police doon na major, may isang kapitan sumaludo sa kanya kasi mas mataas yung ranggo niya. These are indications of truth. Basta may mga detalye yung kapag puno ng detalye yung statement, malamang totoo yan. At kasi pag gawa mo lang, in-acknowledge siya because he is the senior official. Na oo daw, nangyari daw talaga yung pag-uusap. Okay, go continue. Okay. Meron naman palang corroborating testimony. Pero ako, tinitingnan ko yung mga indicia of truth. Unang-una yung you have to forgo your promotion if only to say the truth. The other one is yung CCTV, pwede mong ma-verify yan. Pangatlo, pag kumpleto yung detalye. Pag maraming detalye yung statement, malamang totoo yan. Kasi nare-recall niya yung detalye. Pero pag gawa-gawa mo lang, kulang ng detalye yan. Kasi ayaw mong mapako doon. Baka mahuli ka. Attorney Glenn, for sure, itong mga kababayan natin, naniniwala tayo doon sa statement ni Colonel Grijaldo.
Pero pag sa korte, syempre dininay na nung dalawang bugok na si Fernandez at saka si Abante, dininay na nila. At pwede din nilang i-bribe yung Garman. Wala na tayong asahan kay Garman kasi pumayag na siya magpagamit. Then yung dalawang lawyer. Kasi may Paano? hinaharap din siyang kaso. Oo, may hinaharap May na siyang hinaharap kaso. siyang kaso Murder. Yeah. Yes. So ngayon, just in case na magtuloy-tuloy kung mapunta sa courtroom ito, ang kaso na ito, ano yung parang strongest points na para ipanalo ni Colonel Grijaldo yung itong kaso na ito at yung kanyang mga statement, syempre paninindigan niya, sabi mo nga may mga indication of evidence, paano niya mapipin down, 'di ba? Pipin down yung dalawang inaakusahan niya with the truth na hawak niya sa mind niya, sa ebidensya na experience na talaga niya. Paano magiging strong itong kaso na to just in case para sa side ni Colonel Against Grijaldo? the two congressmen who are denying, di ba? Against, Dininay yes. naman nila Dan Fernandez ni Hobadero, sabi Yes. mo. At Hobadero ni Hobadero tsaka Umatras. si Dilaero. Yung isa nag-ubad, yung isa dumidila. Ano ba yan? Anyway, yeah. Okay. At yung Abante, Umatras. O, di ba, sabi mo. Abante, yeah, Pero, Ate Claire, Ate Claire, mga kababayan, may kalaban si Congressman Benny doon sa distrito niya, ha? Ang pangalan ay Benny Arangkada. Benny Arangkada ang kalaban niya. Benny Abante siya So, ang kalaban niya, Benny Arangkada. Actually, nung tatandaan mo, Ate Claire, nung nag-file si Vic Rodriguez nga pala, mga kababayan, Attorney Vic, I will take this opportunity to campaign for, I will take this opportunity. Ate Claire, if you will permit me. Yeah, sure, go ahead. Kampanya po ako sa inyo, pakisuyo po ako sa inyo, na iboto po ninyo si Attorney Vic Rodriguez. If you believe me in my integrity, I vouch for Attorney Vic, and he can help us a lot if we will be able to put him there. So, isang pangalan naman po yan, 12 naman po ang pwede niyong ilagay. So, pwede isingit niyo po si Attorney Vic, o kung pwede si Attorney Vic lang po ang iboto ninyo, mas makabuelo po siya ng gusto. Anyway, that's only my appeal to you. Yeah. So, anyway, nung